Kakapasok lang, heto na, nagsalita na VP Sara, ginulat ang China PBBM, tamba nagulantang sa balita. Ayan na, si VP Sara daw ay nagsalita na, yan yung matagal nyo nang hinihintay ha. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH. Ayan, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH. At syempre, para makabisita kayo sa channel niya at maging updated sa mga balitang kanyang inilalabas. So, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nagsalita na po si Vice President Sara Duterte sa West. Ayan, nagsalita na. Siyempre, itong nagsasalita din ngayon na inyong maririnig ay si Sir Badong Arateles. Ayan, bisita kayo sa kanyang channel mga katunay at mag-subscribe din. Ayan, kay Sir Badong Arateles. Philippine Sea. Siguro naman mananahimik. Ayan na, nagsalita na. Nagsasabi at naghihintay, no? Kasi finally nagsalita na po si VP Sara. Ayan. At ito po ay kumbaga pinakamaganda po na nasabi ng ito dapat yung sinasabi ng isang opisyal, no, na wala namang kinalaman sa West Philippine Sea. Magaling talaga to si VP Sara Duterte. Karapat dapat talaga to na maging presidente ng Pilipinas balang araw. Nananawagan, no, magsalita ka na. Dahil mukhang inaasahan nila pag nagsalita si Sara Duterte, malulutas yung suliranin dyan sa West Philippine Sea. Kaya hinihikayat nila. Ngayon po, nagsalita na. Ito po ay balita ng Rappler. Sabi po ng Rappler, Vice President Sara Duterte responds to reporters. Ito, 31 minutes ago. Ibig sabihin, mainit-init pa to. Ayan. Vice President Sara Duterte responds to reporters asking about China's continued harassment of Philippine vessels in West Philippine Sea during an ambush interview on the sidelines of Go Negosyo event on Monday, April 8. So ngayon po to, yung sideline po ng Go Negosyo event ay in-interview po, no? ng mga reporter, ambush interview. So ito po, finally, kapit po kayo ha. Ito po ang sinabi ng ating ito naniniwala po ako rito dahil ito po talaga dapat, no, sa mga kung hindi ka pangulo ng Pilipinas at ikaw ay hindi naman taga DFA, dapat ito pong sagot ni VP Sara ang dapat sinasagot ng lahat para manahimik tayo. Ito po, finally. Sabik na ba kayo? Finally. On China's continued harassment in West Philippine Sea. Ito po ang sagot ni VP Sara Duterte. No comment. Asar na. Asar na naman. Pagkahaba-haba ng Sir Badong. Tapos no comment lang maririnig natin. No comment. Pero meron po siyang paliwanag. Ayan. Yan naman pala. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea. Ayan, no comment dahil yung pong sagot sa inyo ni ni Congressman Paulo Duterte ay sapat na pagpapaliwanag sa aking posisyon. Tama yun. Kumbaga ang nangyari, yung sagot ni VP Sara na hinihintay ng lahat is sinagot na ni Paulo Duterte. Tama nga naman yun. No? Uulitin natin, no, paulit-ulit, na hindi niya tungkuling magsalita about sa problema diyan sa West Philippine Sea o sa China, yung problemang nangyayari ngayon dahil Vice President lang siya. Kahit magsalita siya, nagirahin, bombahin, sugurin, o anumang mga sabihin niya, wala ding mangyayari dahil ang susundin pa rin na desisyon dyan ay ang presidente. Diba? Ngayon, kung magsalita siya ng magsalita ng ganyan, ang iisipin sa kanya, siya ay umiepal lang o kumukuha ng papel sa pagiging presidente, nagpapalapad. Yun po. Umiiwas siya sa mga ganong issue at alam natin hindi ugali ng isang VP Sara ang maging epal-epal o nagpapalapad ng papel. Kaya mas maganda rin na ginagawa na tahimik lang siya. Wala naman siyang dapat patunayan tungkol sa dyan sa China o anuman dahil hindi naman siya ang presidente. Kahit gustuhin niya magsalita o ipaglaban kung ano ang karapatan natin o anuman,
wala ding mangyayari. Parang opinion niya lang ang kinuha. No? Kahit anong sabihin niya, wala ding mangyayari. Kahit sabihin ni VP Sara na, o sige, pabor ako, nakunin na lang ng China yung dagat dyan. Makukuha ba ng China yon kapag nagsalita si VP Sara ng ganon? Hindi pa rin. Kasi ang Pangulo pa rin natin ang magdidesisyon sa lahat ng mangyayari. Kahit sabihin na isuko ang dagat o lumaban tayo, desisyon pa rin ng Pangulo. Kaya hindi na dapat siya magsalita. Kung siya ang presidente, maaari kayong magtanong sa kanya ng ganyan. Kaso napapangunahan nga siya ng mga gantong opinyon. Siguro kaya hindi ka nagsasalita kasi pabor ka talaga sa mga China. Pro-China ka. 'Di ba? Pro-China. Kung pro-China siya, bakit vice president pa rin siya? Bakit nakakuha siya ng 32 million? Di ba? Na votes? Ilan yung mga taong nagsasalitang pro-China siya? Kasama ba sa 32 million? Kung kasama sa 32 million yun, bakit niyo siya binoto kung pro-China siya? Ganun yun eh. Di ba? Kung naniniwala kayo na pro-China siya, alam nyo naman na may closeness si FPRRD tsaka si Xi Jinping nung panahon na presidente pa si FPRRD. Bakit nyo pa rin binoto si VP Sara? Di ba? Nasasabihin na, taksil yan, ganito. Kaya ang China is naghahabol kasi may pinangako si FPRRD. Sa tingin nyo ba, bakit pa maghahabol yung China kung merong pinangako sa kanila si FPRRD? Di dapat bago bumaba sa pwesto si FPRRD, binigay niya na yung dapat mapunta sa China. Yung kinukuha ng China. Hanggang ngayon nga, di ba, hindi maparaog-paraog ang China kung paano nila kukunin yung gusto nilang kunin. Di ba? In posisyon dito po sa West Philippine Sea. Para po sa review, pinakita rin po ng Rappler kung ano ba yung sinabi ni Pulong Duterte. Ito po yun. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. No? Yan po talaga. So, napakasimple lang po. No? Hindi po yan trabaho ng Vice President or ng Secretary of Education. Yes. Bakit po kinakailangang makisawsaw? Takin mo, Vice President, Secretary of Education, napakalayo naman yung problema ng China, gusto ipalutas sa kanila. Di dapat nagpalit na lang sila na PBBM. Si VP Sara muna yung presidente, si PBBM yung vice. Di ba? Ngayon, bakit hindi nyo na lang hintayin? Baka sakali maging presidente si VP Sara susunod kung ano yung magiging aksyon. Pero kung kaya na malutasin ni PBBM ngayon yung problema, edi good, mas maganda. Di ba? Huwag natin madaliin ang sitwasyon eh. Hinay-hinay lang mga ka-Berks. Po ba? Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa na sumasawsaw dyan. Ilan na po ba, ang dami na pong nasabi dyan ni Hontiveros. Wala na nga tayong matandaan eh. sa dami ng sinabi dyan ni Hontiveros, wala na po tayong matandaan. Ano po ibig sabihin? Wala pong silbi. No? Kahit sino po magsalita, isa lang po ang dapat na meron tayong boses. Yun po yung Pangulo ng Pilipinas. Yes. Kung ano po yung Pangulo ng sinasabi na, hindi po yan boses niya lang talaga. Hindi po yan nakasalalay sa paramihan ng boses. Hindi po. Si Subiri nga, ano sabi ni Subiri? Boycott yung China. May nakinig ba sa kanya? Galit na galit. Boycott. Yan yung sinasabi ko. Kahit mag-opinion sila na mag-opinion, wala. Boses pa rin ng Pangulo ang masusunod na yan. Di ba? Kahit sabihin nga, sinabi nga si Subiri, i-boycott ang China. Maibo-boycott ba ni Subiri ang China kahit sinabi niya yun? Yung presidente pa rin natin ang mag-uutos doon. Yung salita niya pa rin ang makapangyarihan doon. Kung ibo-boycott ang China o hindi. Diba? Magsasayang din ng laway si VP Sara eh. Bakit kung gusto niya talaga siya magsalita, di iboto niya sa susunod na eleksyon. Gawin yung presidente para malaman niyo kung ano yung gagawin niya. Meron bang nag-boycott sa inyo? Wala naman. Wala pong silbi lahat yan. Dahil isa lang po talaga ay yung tunay. No? Lahat po yan ng mga sinasabi ninyo tungkol dyan, para lang po kayong si Lenin nung siya Vice President. Yan po. At saka nakakainis dito Alam nyo nakakainis dito. Galit na galit kayo sa China. Oo, yes, nauunawaan natin. Kahit ako, inis ako sa China sa ginagawa nila sa West Philippines. Galit, inis ako talaga. Pero hindi natin basta-basta mabuboykot eh. Alam nyo kung bakit? Ang dami-dami yung gamit na made in China sa bahay. Hoy!
Kung talagang ayaw nyo sa China, pagtatatapon nyo na yung mga gamit nyo made in China. Di ba? Kahit anong gawin natin, kahit anong iwas natin, lumalapit pa rin tayo sa China dahil tumatangkilik tayo ng mga made in China. Alam natin na yun ang mura kaysa sa mga imported. Di ba? Practical tayo eh. Kaya hindi rin basta-basta mawawala sa balat natin yung China eh. Ang tunay na matalinong tao. Wala naman pong, hindi po kinakailangan magsalita ng lahat. Hayaan lang yung Pangulo kasi wala tayong magagawa. Kung ano sinabi ng Pangulo, yun ang direksyon natin. Yes. Baka kalanin nyo. Okay. Ano po ba ang sinabi ng Pangulo? Makipag-usap tayo. Akala ninyo akala nyo, iniisip nyo, labanan yan China. Hindi po. Ang gusto po ni Pangulong Marcos, i-open natin lahat ng pakikipag-usap. Akala ko ba lalaban na tayo? Hindi po. Yun, maganda yun, no? Kung yan na sinabi ng Pangulo natin, i-open natin lahat para makipag-usap sa China. Hindi yung tapang-tapangan agad tayo. Magandang yan, magandang pagkilos yung ginagawa ng Pangulo na yun, desisyon na yun. Kasi alam nyo, yung senaryo is balibalik ta rin nyo man, no? Kahit anong mangyari, wala tayong laban. No, mga kababayan, mahihirapan tayo. Tayo lang ang mahihirapan. Bumabagsak na ekonomiya natin, lalo pang babagsak, lalo tayong mahihirapan. Gusto nyo ba na lalo tayong nakakaramdam ng hirap? Nararamdaman na natin yung hirap, mas mararamdaman pa natin. Okay lang sana kung tayong matatanda ang nakakaramdam ng hirap. Ang problema dito, ang nakakaramdam ng hirap natin is yung mga anak natin, yung mga bata, yung mga kabataan. Sila yung nakakaramdam nito. Nadadamay din sila. Ngayon, kung sakaling makapagdigmaan tayo sa China, ano ang magandang maidudulot nito? No, sa isang dagat na gusto nating kunin. 'Di ba? Mas maganda pa rin is nakikipag-usap muna tayo. Isipin ang kapakanan ng karamihan. Kung ano ba ang maidudulot nito sa atin kapag tayo'y nakipagdigma sa kanila o tayo ay makipag-usap. Malay nyo makuha ni PBBM sa magandang pakikipag-usap ang China at pumabor sila doon, di maiiwas pa tayo sa gusot kung ano yung magiging kasunduan nila. Kasi kawawa dito yung mga bata pag nagkaroon ng gera-gera. Madaling sabihin yan, madaling gawin, madaling magtapang-tapangan. Pero kung iisipin mo yung mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na yung mga anak mo, tignan mo sila bago ka mag-isip na, sugurin na natin yung China, ganito. Titigan mo muna yung mga anak mo, yung mga anak nyo. Kung ano ang kahihinat na nila pag nagkaroon ng digmaan dito sa bansa natin. Ano ang kahihinat na nating lahat? Makikipag-usap po tayo. Yan po ang sinabi ni Pangulong. Maganda yun. Kung sa para sa akin, dadaanin sa diplomasya. Dadaanin sa ano tawag doon? Dialogue. Diplomacy and dialogue. Yan po ang opisyal. Lahat po, hindi po opisyal. Lahat ng mga pinagsabi, mga fans club lang yan. Ang pinaka opisyal po natin ngayon, ano pagkakaiba niya kay Duterte? Di ba tayo nakipag-dialogue at mahigit pa nga, nakipagkaibigan pa tayo. Kumbaga sinayaw ni FPRRD yung tugtog na pinatutugtog ng China. Kaya nakaiwas tayo sa ganyan. Ngayon, kung ganyan din ang gagawin ni PBBM, mas maganda. Hindi naman tayo sinasaktan ng China o talagang binabakal na tayo ng China eh. Di ba? Nagkakaroon na, nagbubuli-buli sila dyan, ganyan. Naku. China. No, nandoon na eh. Pero ipakita natin sa kanila na so maganda na pinapakita natin na tayo palaban sa kanila, na malakas din tayo, maraming tutulong sa atin. No? Maganda yon. Pero wag naman sana tayo mag-rely sa ganun. Kasi yung mga tumutulong sa atin, di natin alam kung hanggang saan itatagal niyan sa atin. Kung talagang habang buhay ba tayo tutulungan niya pag nagkaroon na ng malaking makakaligtas ba tayo dyan? Kasi kapag tayo naipit sa gulo, pag yung China-America nagbanggayan, dyan sa damay tayo dyan. Di ba? Nandito yung mga base-base dito. Kawawa tayo dyan. Hindi biro-biro yan. Okay, punta na po tayo. Meron po mga nagtatanong. Sa military, hindi. Meron ng pilosopo. May military exercise tayo, di ba? Patrol, no? Nagtanong isa, nasa na yung China? Bakit nagtatago raw?
bakit hindi raw nagpakita sa patrolya ng US-led team, no? Kasama ang Pilipinas, Japan at Australia. Bakit daw hindi nagpakita bigla yung China? Alam niyo po, malaki po yung dagat na yan. Kung gusto niyo po makita yung China, yung Coast Guard ng China, pumunta po kayo sa Ayungin. Wala naman sila sa Ayungin. Nasa bakit nyo ba hinahanap yung China? Hayaan nyo na silang hindi nagpapakita. Ayaw nyo ba nun? Kung tantanan nila tayo. Dagat lang po sila Miski yung American-led na yun, ayaw nila na makasagupa yung China. Oo. Hindi po yun yung purpose nila. Nag-iiwasan sila no? Dapat nililinaw sa atin yan. Hindi po natakot yung China. Nag-iiwasan lang. Ulitin ko, hindi ako pro-China. Kinukundin ako. Yes, kahit ako hindi ako pro-China, ayoko ng ginagawa nila. Pero wala tayong magawa dahil bumibili pa rin tayo ng mga made in China. Walang plastikan dito mga katunay. Alam ko, mga gamit nyo sa bahay, may mga made in China dyan. Kaya lang, wag po tayong magmukhang tanga. No, hindi po sila nag-exercise para makipagsagupa. May naghanap kasi na... Kasi yung exercise na nangyari na yon, kung sakali lang na magkaroon, alam na ng mga natin kung paano ang gagawin nila. Kumbaga para sa maging alerto lang. Hindi dahil nag-exercise sila dahil pagkatapos ng exercise na to, gibaan na, sugura na. Hindi ganon. Ngayon kung tayo susugurin, talagang puwersahin tayo ng China na ganito, wala na nga tayong ginagawa, nakikipagkaibigan na, talagang abuso, talagang binombit tayo, di alam na natin yung gagawin natin. Siguro doon na tayo magkasalita na no choice na mga katunay. Kailangan na nating punitin ang ating mga sedula. Ayan na. Fans club ni Bongbong at saka ni Martin. Ang sabi bakit daw hindi nagpakita yung China? Natakot sa US. Ano natakot? Wala sila doon. Wala sila doon sa lugar ng China. Special mention ba ako? Special mention pala ako. Bakit hindi nyo ako iniimbita? Biro lang, KJ. Okay, eto po. Punta na po tayo rito sa isa pang balita. No? Nangunguna po sa survey ang magpinsan. Gulat kayo, no? Kala nyo laging kulelat yung magpinsan, no? Hindi po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maniwala po tayo sa mga survey na to. Hindi, di ba? Lilinawin ko lang po. Ang mga survey company po, yung mga baguhang survey company katulad ng Tanghere, yung Publicos Asia, tsaka itong Octasearch, kinakailangan pa nila muna na tumagal, no? Para sila maging sa status. So yung nasa status po ng SWS tsaka Pulse Asia, sila po yung kumbaga most trusted na yan ng mga politiko mismo, no? Hindi nila kukontrahin yan. Wala pong politiko ang kumukontra sa Pulse Asia tsaka sa SWS. Si Jarrett lang kasi hindi niya naunawaan. Hindi niya po naunawaan Okay. Bakit ba marunong pa kayo? Ako na nga nagbabalita, hindi po ako fake news. Ayan, meron, no? Ito po galing sa Tangere. Meron po dito sa politiko, narito po si Pahatin, si Ina Reformina. Ina Reformina ba to? At saka yung pong CEO ng hindi pala, Ina Andulong pala. Ina Andulong. Yan. Iba pala yung Ina Reformina. Bakit nyo, ako sisisihin, nagbabalita lang ako. Mataas po ang rating. Mas mataas po ang rating ni Bongbong tsaka ni Martin Romualdez kaysa kay Sara Duterte. Maniniwala kayo? Ako po, naniniwala. Nakita ko. Ito, distrust rating. Iba lang yun Diyos ko. Pero nakakalungkot yung nangyayari, no? Ang iniisip talaga natin, no, nung natapos yung eleksyon, talagang pagkatapos ni PBBM, si BP Sara naman ang magiging presidente, no? Kumbaga doon nasira yung samahan na yun Doon sa mga alitap-tap na nakapaligid sa kanila, yung mga naghahangad din ng posisyon nila. Doon lang talaga yung nakasama. Pero kung wala yung mga alitap-tap na yun, siguro hanggang ngayon ang unity team napakalakas pa rin. Distrust rating po. Ibig sabihin po, nangunguna si Pangulong Marcos. Iba yun. Pinakamataas po ang distrust rating. Yung pong walang tiwala ang tao. Akala nyo bakit yan si Bongbong Marcos po ay mayroong distrust rating na 23%. Yan. Pinakamataas po sa mga salima. Distrusted, most distrusted. Nagre-react kayo kagad. Pinakamataas. At pumapangalawa po ang kanyang pinsan, Speaker Martin Romualdez. May distrust rating po na 20%. Sabi sa inyo Nagre-react kagad kayo. Kala ninyo ito po yung etong CEO ng Tangere, pinagmamalaki niya na mataas na raw si Martin.
Pag tinignan mo pala, putya, kule. Ang trust rating, ang mataas si Sara Duterte. Yan. Distrust rating, mataas si PBBM. Pinakamataas siya eh. Pinakamaraming walang tiwala sa kanya. Pinapangalawahan. Si PBBM eh. Nakikinig sa mga alitap-tap sa paligid. Sayang, no? Ako nanginayag din ako kay PBBM na nagkakaroon siya ng ganito. 'Di ba? Tapos sa tagal ng panahon na hinintay ng mga tao na makabalik ang mga Marcos muli. Diba? Tapos nagkaroon ng mga ganitong issues, 'di ba? Sayang. Ni Martin Romualdez. Hindi na SWS yan at saka Pulse Asia, tanghi rin yan. Pabor na sa inyo yan. Tanghi rin. Kaya pumataas. Pero sa trust rating po, kahit po sa tanghi rin pinakamataas pa rin si Sara Duterte. 64%. Ayan yung mga survey na yan na nagpapahama kay BP Sara kung tutuusin. Lalong naaalarma yung mga ayaw sa kanya eh. Kaya lalo siyang binabalatenga eh. Ayan yun sa survey. Kaya nagiging threat sa kanila talaga eh. Nagkakaroon sila ng hint. Kumpara po kay BBM, 54%. O 10 ang lamang. At kay Martin naman, 52%. Yan po talaga eh. No? So, yan ang ating rating. Kala nyo niloloko ko kayo. Tumaas naman. Mas mataas kay Sara eh. Distrust rating lang nga. Pero yung positibong rating, pinakamataas pa rin po si Sara Duterte. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay News PH at ang boses na yung kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.